So, bakit naman ako ang napili mo? Sabi niya is, alam niyang hindi ko pababayaan yung mga aso niya. So, ang galing niya magsalita, mga kasis, nakuha niya yung loob ko. Siyempre, sa part ko, na par parent, pag mga aso at pusa ang pag-uusapan, malambot ang puso ko. Dahil meron na kami ditong aso na inadapt from shelter, dinala talaga siya dito. Plus, meron kaming na-adapt din na isang aso na small size at meron isa pang pusa na inadapt din namin. So, naging part of the family na rin sila. Hi sis, so ayan. Oh, so, ito namang video natin ay para maging aware sa lahat ng mga parent tulad ko. So, meron akong nabasa sa Facebook na yung isang, ang pangalan niya ay Jaime Barcelona. Nag-post siya sa isang group ng mga aso na naghahanap siya ng pwedeng mag-adopt ng kanyang mga aso. So, nag-comment naman ako. Yung iba gusto nilang kunin. Ang sa akin naman, ang kinoment ko naman sa kanya ay ganito. Sana sa mga fur parent na kukuha ng mga fur babies mo ay yung aalagaan sila. Magiging part of the family yung i-adapt nilang aso at aalagaan. So, yun yung naging comment ko. Nang gabi, kinabukasan, may nag-message sa akin na, hi. Then, ang sabi ko is, sino to? Then, sabi niya sa akin kung nag-aalaga daw ako ng aso. Hindi ko siya ni-replyan, binura ko siya. And then, the following day, nag-message uli siya ng gabi. Alam ko po, parent po kayo, alam ko po, meron po kayong mga alagang aso. Sabi ko sa kanya, meron, bakit? Sabi niya daw kasi nagmamadali daw siya na aalis na daw siya kinabukasan, wala daw mag-aalaga ng mga aso niya. Yung 3 aso na pinost niya, so ito yan. Isang Shih Tzu na maliit at isang Shih Tzu na medium size at isang pusa pala na Persian cat. Sabi ko sa kanya, hindi ko siya pwedeng kunin dahil meron na ako ditong 4 dogs at 9 cats. Yun ang sabi ko sa kanya. Kasi daw, ang gusto daw niya mangyari, yung mapagbibigyan niya ng kanyang mga fur babies is maaalagaan yung mga aso niya. Kasi daw, meron daw siya mga nakikita nagko-comment, parang hindi naman daw aalagaan yung mga aso niya kung sakaling aalis siya or mag-a-abroad siya. So, ang ginawa ko, sabi ko, sir, pagkain pala ng mga cats ko, mahal na. Dahil siyam sila. Plus, meron pa akong 4 dogs. So, bakit naman ako ang napili mo? Sabi niya is, alam niyang hindi ko pababayaan yung mga aso niya. So, ang galing niya magsalita, mga kasis, nakuha niya yung loob ko. Siyempre, sa part ko, na par parent, pag mga aso at pusa ang pag-uusapan, malambot ang puso ko. Dahil meron na kami ditong aso na inadapt from shelter, dinala talaga siya dito. Plus, meron kaming na-adapt din na isang aso na small size at meron isa pang pusa na inadapt din namin. So, naging part of the family na rin sila. So, matagal na rin sila dito. So, dahil sa magaling siyang magsalita, na-convince niya ako. Nag-video call pa kami. Tumawag siya, pinakita niya sa akin yung mga aso, tsaka yung pusa. Ang hindi ko lang nakita is yung black na aso, yung black na Shih Tzu. Ang mali ko lang, hindi ko na-record. Honey. Cute. Cute. Honey.
And then, syempre, nakuha niya nga yung loob ko eh. Sabi niya, kahit daw, ano na lang, panggas na lang, kasi manggagaling daw siya ng Bulacan. So, ito naman ako, si Tanga. Sabi ko sa kanya, sige, bibigyan kita, okay lang ba 500 muna? And then to follow na lang yung another 500. So, ayun, ito siya, nagpadala ka ng 500. Then, ang sabi niya, panggas pa lang daw is yung 500 kulang, sakto lang, magbabayad pa daw siya ng toll gate. Walang alinlangan, nagpadala uli ako ng additional 500 sa kanya by GCash. And then, nag-send siya sa akin ng picture na karga na yung aso. So, syempre ako, kampante ako. And then sabi niya, 1.5 hour lang daw nandito na sila. Then nag-message pa siya, andyan na daw sila sa Parañaque. After mga 30 minutes or 1 hour. Mga 8:30 daw, nandito na daw sila. So ito naman, abang naman ako. Niready na namin yung paglalagyan at kung saan muna sila mag-i-stay ng ilang araw bago ko sila ihalo sa mga ibang cats namin. Pagdating po ng 8:30, bigla niya po akong blinak. So, hindi na ako nag-expect. Hindi man ganun kalaki ang nakuha mo sa akin, pero makakarma ka din. Kundi man ikaw, sa mga alaga mo, o sa pamilya mo. Yung 1,000 na yan, na nakuha mo sa akin, kikitain ko pa yan. Okay lang, kikitain ko pa yan. Pero yung karma, nandiyan dyan lang. Tawag dito, sana, yung perang nakuha mo sa akin, magamit mo, makakain ka lang, hindi ka makonsensya. And then, kaya maging aware kayo, mga sis, doon sa mga nagpo-post ng mga ganyan, huwag kayong magpasinda, huwag na kayong tumulad sa akin dahil nga, na-scam na ako. Oo, doon sa mga parent na mga malalambot ang loob, kilapisin nyo munang mabuti bago kayo maglabas ng pera. And then mga kasisa, ito yung number ng pinadalahan ko. Ang pangalan niya is Joanne Ray C. 0965-310-0029. So, yan po yung number na pinadalahan ko. And then, yung lalaki po na nag-post sa social media, ang pangalan po niya is Jaime Barcelona. I don't know kung ito yung pangalan niya. Pero yung Joanne Ray is totoo yung pangalan niya. So, ito yan. So, ipopost ko din yan dito para maging aware kayo mga kasis. So, yun lang. Huwag na tayo masyadong malambot o masyadong mabait pag meron tayong nakikita sa mga social media regarding dun sa nagpapaampon ng mga alaga nila. Ano lang yun, estilo lang nila. Style lang nila yung baka mamaya meron pa silang ibang mabiktima. So, yun lang mga kasis. Sana kuya. Jaime Barcelona at Joanne Ray C. Patulugin kayo ng konsensya niyo. Sige lang, maraming salamat.